nakakapagtaka bakit hindi po siya sinampahan ng kasong admin. And yet, na-promote pa po yung Mokong, binigyan pa po ng mas juicy position. Bawasan na po natin yung kahiya na dulot nitong si Cuyos. Baka pwede po, sir, reviewin niyo po yung records niya. Baka pwede pakisibak na itong taon to kasi nakakainit ng ulo. Pasukin niyo po yung mga facilities at makikita niyo kung kaano kabaho, kapanghi. In fact, ako pumasok doon, halos maduwal ako Matibay sikmura ko pero nasuka ako sa sobrang baho. Yung mga nurses nyo kaawa-awa, naka-face mask, doble-doble pa, hindi masikmura. Okay. Nag-change sila ng pattern. Thank you, Mr. President. I don't know who would like to answer my question, whether it's ASEC Ariel Valencia ba o Regional Director Rio Magbantay. Taas lang pong kamay, sino ko pong volunteer na sasagot sa mga katanungan ko. Yung naka-black na jacket, your Regional Director Magbantay. Okay, thank you, sir. Last year, ako po'y nag-conduct ng surprise inspection sa National Center of Mental Health. At tad-tad po ng violation ang aking nakita, na-discovery. At tad-tad po ng korupsyon, lumitaw. Aware po kayo doon sa mga nangyari sa National Center for Mental Health. Pinost ko po yun sa social media account ko at yun po ay lumabas sa news at na-interview ko ilang beses. So maybe meron po kayo idea tungkol doon sa problema. Ano po? Umpisa na po natin dito kay Director Noel Reyes. Siya po ating Director ng NCMH. Yes po. Siya po yung bagong Director po ng NCMH. Correct. Kilala niyo po si Dr. Alden Cuyos? I'm sorry, Your Honor, hindi ko po kilala. I was the Director of NCR last January 15 lang po ako nag-start, Your Honor. Kasi nga po, itong si Dr. Alden Cuyos, napakakurap po ito. As a matter of fact, nasampahan po siya ng kaso sa NBI dahil sa kasong korupsyon. At that time, siya ay head ng Bids and Awards Committee sa infra, sa supplies and equipments. Tatlo po yun, kinasuhan siya. So, nung kinasuhan siya sa NBI, at hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa kaso. At nakakapagtaka bakit hindi po siya sinampahan ng kasong admin. And yet, na-promote pa po yung Mokong, nabigyan pa po na mas magandang posisyon. Bakit po? Mokong means yung tao. Yan. Sa halip po na pagpapahingay muna, delikadesa, out of delikadesa, i-transfer muna sa ibang posisyon, binigyan pa po ng mas juicy position. Ba't po nagkaganon? Your Honor, gusto ko lang po i-refer yung sinasabi niyo po kay ASEC Ariel Valencia. If it's okay with you, Your Honor. Yes, Mr. President. ASEC, so ASEC Ariel Valencia. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Actually po, based po dun sa directive noon, meron pong dito na investigation po na ginawa for this. Kasama po rito, base po dun sa minutes po, ay nagkaroon po ng investigation, the role actions of certain engineer, Porino, in the misappropriation plans allocated for NCMH projects and any conflicts of interest involving government officials. So far, yung po kasing name po na sinabi na promote, we look into that po, Mr. Chair. Kasi dito po sa record po namin, I'm sorry, wala po kasi yung ating medical center chief who will know better po in details of these concerns po. During the last hearing, Mr. President, I spoke to Director Noel Reyes at sinabi ko sa kanya itong problema. Sabi niya, under review daw yung status ni Dr. Cuyos. So it's been more than almost a year or a year now since then.
At gusto ko lang malaman kung ano pong naging resulta ng review na yun at ano bang lumilitaw sa review na yun kung fit ba siya para sa posisyon na binigay sa kanya bilang committee chair pa rin ng Bids and Awards Committee. Siya pa rin po ang committee chair ng Bids and Awards Committee sa supplies and equipment. Dati na po siyang kinasuhan dahil sa korupsyon. So sabi po, ang mga nagkaso, mga kasama niya po, if I'm not mistaken, isa po sa mga nagkaso sa kanya, pinatay. Inambush para ma-silence. And mismo yung pong triggerman, dalawa po sila, umamin at nagtututuro kung sino yung mga kasamahan. At isa sa mga naituro, pointing to Cuyos as isa sa mga possible na kasabwat hanggang sa nakapag-file ng case sa NBI. And now, bakit na-promote? Bakit nabigyan pa ng posisyon to? Di ba dapat sabihin na natin dahil hindi pa siya napapatunayan sa korte? Okay lang yon. Huwag mo na siyang sibakin. Pero at least man lang, alisin siya dun sa kanyang posisyon, ilagay sa ibang posisyon. I don't care. Pwede siya maging head ng janitorial services. Pwede siya maging head ng mga gardener. Pwede siya maging head ng motor pool. Huwag lang po dun sa supplies and equipments chief ng Bids and Award na kung saan doon nga po siya nasasangkot sa anomalya. Mr. Chair, if I may po. We'll check on this po, Mr. Chair, and make an appropriate action po. Sabihan yung Chief of Hospital as you recommended po na alisin po dun sa position po. Kasi Thank you. sa ngayon po wala po sa amin. Kasi nga po, ito pong si Cuyos, bata sarado po ito ni Director Noel Reyes. Bata-bata po niya ito. So, sampal po sa atin lahat na itong isang taong sinampahan ng kasong korupsyon sa halip na pagpahingahin o sibakin, pinabayaan lang na mamayagpag pa rin sa same positions para patuloy na mangurakot muli. Reason po, Mr. Chair, the said person is the present Chief of Medical Professional Staff. Bawasan na Same po natin yung kahiyan na dulot nitong si Cuyos. Baka pwede po, sir, reviewin niyo po yung records niya. Baka pwede pakisibak na itong taon to kasi nakakainit ng ulo na meron dyan mga ibang tao, kunting akusasyon lang sa korupsyon, tinatanggal agad. Samantalang ito, matindi yung kasong pinal sa kanya. Wala man lang kayong pinal na admin case. Although meron pinal sa NBI, criminal case, pero admin case wala, parang kinukonsinte. So pwede ho ba, sir, pakisibak na muna itong si Cuyos? Para, total mag-retire naman siya, marami na atang naipon to. Yes, Mr. Chair, the central office will act on this for immediate action po, Sige po. as assured by the Secretary. So, can you get back to us? Gusto ko sana, before the end of this year, sibak na po itong taon to. Kasi po, kung hindi, babalikan ko kayo, sir, at magpapakita pa ako ng more evidence at mapapahiya po kayo lahat dyan sa NCMH, sa DOH. Yes, Mr. Chair, we'll look into that and make an appropriate action based po sa inyo pong recommendation po. Okay, thank you, Mr. President. Now, doon po sa pagkain, 80 million ang budget para sa pagkain ng lahat ng mga pasyente. Now, in-outsource, lumundag sa 300 million. It doesn't make sense. Okay na sana dun sa 80 million at ang nag-prepare ng food ay in-house. Meron tayong dietitian, meron tayong mga cook, meron tayong kumpletong personnel, may kitchen tayo, etc. At doon piniprepare. Now, bakit natin in-outsource at 300 million ang gagastusin o ginastos? Para naghahanap tayong pagwawaldasan ng pera. At that time, ang binigay na reason sa akin ni Dr. Reyes ay paimbestigahan daw niya, pero ang reason ay dahil yun daw po ang request ng dating director, predecessor niya, because of pilferage. Dahil lang sa pilferage, kailangan
kumuha daw ng i-outsource yung pagkikater at magdagdag ng another 220 million on top. Bakit po? Does it make sense, sir? Does it connect? It doesn't make sense po, Mr. Chair. At ang balita ko po ngayon, that was last year, ngayon na po, 400 million. Umaakyat na umaakyat. Mr. Chair, we'll check on this, and the central office will be handling this po, not the hospital director. It will be Maybe central office. since nandito po yung ating butihing DOH Secretary, baka pwedeng, Mr. Secretary, ibalik nyo na lang po sa in-house yung catering. Mas makatipid pa po yung gobyerno natin. Marami po mapagastusan doon sa 220 million or 320 million na pagkakaalam ko for this year. Yes po, kung Mr. President, kung talagang yun ang makakamura ang government, Yes. we'll follow that procedure. So, by the end of this year, I need you to get back to this committee and to me para mapakita sa amin na seryoso po kayo sa ating pinag-usapan ngayon, hindi po puro sat-sat lang, at maibalik na po sa in-house yung pong catering, sir, yung pagkikater sa pagkain ng mga patients. We will Mr. President, we will ask all our central office staff to be able to update you before the end of the year Okay. on the results of our investigation. Now, isa po sa mga napansin ko when I was there, when I visited yung NCMH, may mga wards doon na dapat ang capacity lang ng patients for a certain room or cell, whatever you call it, is 10. Pero sinisiksik up to 40 people. Ang balita ko hanggang ngayon, ganun pa rin daw po. I was informed na gagawa ng paraan na ma-decongest po yung mga overcrowded na mga pavilion. Mga wards, especially itong forensic wards in particular, kaawa-awa po, nung pumunta po ako doon, meron doon yung mga patients na nagmamakaawa, sabi nila, ibalik na lang ako doon sa kulungan, the forensic wards na dinala muna sa NCMH under observation kasi meron silang nagawa while their cases are being processed sa korte. Now, 10 lang dapat ang capacity ng ward na yon at 40 sila nagsisiksikan. Amoy ihi, walang banig, walang kumot, mainit, malamok, para naman sila mga animal. Yan po ba yung na-address? Ang sasagutin niyo po, yes, but hindi pa rin po base po sa aking informante. Palibasa ho ba ng mga pasyente na may problema sa pag-iisip? So, papabayaan na natin, hindi natin naalagaan. Mr. Chair, we'll look into that po. Kasi together po ng nabanggit nyo kanina, there are certain patients na ikinumit po or ordered po na i-admit doon. But definitely po, yung improvement po, will be looking into po ang ating health facility enhancement program po. Para po mas maging maayos po ito. Tama, Mr. Chair. Ang binigyan naman sa akin na reason noon ni Dr. Reyes, yung direktor, ay kung bakit hindi pa rin po na babalik sa korte, sa jail, yung po mga nakumit sa kanila ay sapagkat humintay lang sila ng court order. And I have with me from the Supreme Court, from the court administrator, says here na 80% na ay nakapag-comply na sila, nautusan ng mga korte para maibalik na yung mga nakakumit sa NCMH sa mga city jails, kung saan pa man yung mga city jails na dapat sila ay nakapiit. And again, my informante told me, hindi pa rin daw po nangyari despite the fact na meron ng mga order sa korte at may compliance ng mga korte. So lumilitaw lang po rito, hindi lang po korap ang ilan dyan sa mga taga-NCMH, inutil pa. Mr. Chair, with that information po, we'll review po the list na nasambit na banggit po nyo na meron ng court order to send back, to transfer po yung ating mga
na-admit sa facility into the appropriate jail po as mandated by the court. We'll review po the list, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. Isa pa po ang gusto kong i-point out. Meron pong pavilion na hindi po tinuloy ang construction because of corruption. At nagpadala ulit ako ng tao doon, nakatenga na lang po doon, nabubulok na po yung building, mga materyales. Ang sabi sa akin ni Dr. Reyes, na mag-usap kami last year, nasa korte raw yung kaso kaya hindi raw pwedeng galawin. Ang tanong ko po, it's been a year, so ano na po ang status ng kaso? I'm referring, Mr. President, to Pavilion 6. Okay, Mr. Chair, we'll be asking our legal service to look into this and what remedy can be done so that it can be acted upon para po hindi masayang po yung facility. Mr. Chair? Siguro may request from you. What's your name? Rio Magbantay, Regional Director. Ariel Valencia po. Yes, sir. And then ASEC Dr. Ariel Valencia. Siguro kayong dalawa mag-ikot doon. At huwag kayong gumamit ng face mask. Pasukin niyo po yung mga ward. Pasukin niyo po yung mga facilities. At makikita niyo kung kaano kabaho, kapanghi. In fact, ako pumasok doon, halos maduwal ako eh. Matibay sikmura ko pero nasuka ako sa sobrang baho. Yung mga nurses nyo kaawa-awa, naka-face mask, doble-doble pa, hindi masikmura. Napabayaan na yung mga taong yon. Siguro umalis kayo sa mga air-conditioned room ninyo, pumunta kayo doon para makita nyo on the ground kung ano yung status. Sa palagay nyo, tama ho ba? Will do po, Mr. Chair. So maasahan ko ba before the end of this year na nakapagbisita po kayo, magpadala po kayo sa committee na ito sa akin ng mga videos, pictures na you were there, and then ano po yung na-find out ninyo at anong mga improvements ang dapat nyo gagawin para matuwid po yung problema. Yes, we'll do that, Mr. Chair, including po yung ating legal team to look into the unfinished Pavilion 6 po, Mr. Chair. Sa Belkins naman po, kumusta na po yung kaso tungkol sa Belkins, Secretary Ted Herbosa, sir? Mr. Chair, nag-create kami ng parang 3 groups. Sinama namin ng PRC, ang PMA, at ang PHA, Hospital Association, and we're investigating. Pero ang problem po namin, kailangan namin ng complainant. Parang sabi nila, hindi daw magagamit yung anonymous complaint na sinabi doon sa Senate hearing, sa Committee on Health. So if the good senator can help us have an individual who will file an official complaint to tatakbo yung investigation, Mr. President. Oh yeah, pero Mr. President, merong mga doktor na umamin na sila po ay mga member ng Board of Directors. Kasama po sa Board of Directors o member ng mga pharmaceutical companies, and yet they practice and they write prescription ng mga gamot na kung saan sila ay connected. Isn't that conflict of interest, Mr. President? Mr. President, we also ordered the director of Heart Center, the then director, not the new one, to actually cleanse the roster of visiting consultants of those that were connected to the Belkins to minimize this particular problem which was raised during the Senate investigations. Okay, so ongoing po yung inyong investigation. Yes, Mr. President. Ano po yung pinaka-latest na? Meron na ho ba kayong nakitang kaso doon na tingin nyo ay napapatunayan yung mga kumakalat na mga akusasyon na irregularities about Belkins? Meron for you po mga to- lumabas, Mr. President, proceed, mga file a case. patients that were bothered nga and did not buy the prescriptions that were given to them na napakahaba at napakarami. Pero hindi sila mag-complaint, ayaw nila mag-file ng complaint. Although yun ang alam ko rin, yung isang doctor finailan ng kaso ng Belkins, I think cyber libel. And Okay. hindi na masyadong
post yung specific doctor na yun. Okay, marami po sa mga doktor ang umamin na there's such thing as incentives. They are given incentives para magsulat ng prescription in favor of their favorite pharmaceutical companies. So, ano pong direksyon, polisiya ng DOH tungkol dyan? Marami po mga doktor na umaamin na mismo na yes, we get incentives. In fact, sa isang hearing the last time, it's sa Senate, ilang doktor na paamin na nabibigyan sila ng incentives pag susulat ng prescription in favor of pharmaceutical companies, drugstore na Yes, Mr. President. kasama sila. Ni-raise nga namin ito sa Public Health Ethics Committee ng Department of Health, yung conflict of interest issue of owning a pharmaceutical and then practicing in a DOH hospital. Ang napag-usapan dito is malaking tulong siguro kung ang Pilipinas ay magkakaroon ng similar law as in the US, yung Stark Law, wherein ang doctor cannot prescribe anything where he will benefit from. If he owns a laboratory or a botika or a pharmaceutical. Wala po tayong batas na ganun. Kaya ang nangyayari, it's an ethics complaint. So it will be based on ethical standards of the peers. Ang lahat ng mga minention ko po, may mga ethics committee. Yung DOH, yung Philippine Medical Association, yung Hospital Association, meron silang ethics committee where these complaints can be given kung may isang pasyente na nagrereklamong may conflict of interest na piniprescribean siya ng gamot na kailangan bilhin sa isang specific na butika. Okay, thank you, Mr. President. Pero sometimes the patient doesn't know. So how would they complain if they don't know? Ang nangyari po kasi nag-overprescribe ang mga doktor na hindi naman kailangan halimbawa ng isang pasyente yung number of medicines. Dadamihan niya para ma-meet niya yung quota. You know that, Dr. Herbosa, nangyari yan. So yun dapat na iwasan natin dahil kawawa din naman yung pasyente, natataga sila sa mga gamot na hindi dapat nila kailangan naman. Yes, Mr. President. Yan din ang inutos natin sa bagong director ng Philippine Heart Center to make sure ma-educate yung mga patients themselves na merong ganun at magbigay alam kung merong sobrang prescription at also the doctors themselves para tayo ay magkaroon ng tinatawag na ethical prescription para sa ating mga pasyente. Mr. President. Okay, thank you, Mr. President. Let's move on to the Bureau of Dental Health Services. Ano nangyari po rito? Para sa kalaman, Mr. President, ng Senado, first time po meron tayong undersecretary na Doctor of Dental Medicine and nagawa na siya ng programa para sa ma-reorganize at ma-create uli yung Bureau of Dental Health. So may proposal na. Number two, immediately naggawa kami ng proposal through Undersecretary Molly Chong, nandito sa aking likod, yung PhilHealth Dental Benefit Package. Ito rin po yung minungkahin nyo, Senator, sa amin. And ang first package na propose is yung extraction, prophylaxis, and fluoride varnish, a total of 300 pesos, plus needed emergency tooth extraction, plus spit and fissure sealant, which is 400 pesos, and second such benefit of 300 pesos. So a total of 1,000 pesos per PhilHealth member for benefit package. Hindi pa ho to approved ng board pero nakapropose na ito sa Benefits Committee. I think ita-table namin sa Benefits Committee sa Huwebes po, Mr. President. Okay. Thank you, Mr. President, for mentioning na isa po ako doon sa nagtulak na para magkaroon ng malawakang coverage para sa dental services ng ating mga kababayan from PhilHealth. Pero di ba mas maganda kung meron tayong isang departamento na nakafocus lamang tungkol sa dental care ng mga Pilipino, Dental Bureau, so to speak. At yun po ay tinanggal na ata. Sayang. Tama po, Mr. President. This will require additional budget, so approved to ng DBM. Pero in the meantime, nag-issue po ako ng Department Personnel Order creating a task force for the review of the policies and organizational structures concerning the Bureau of Dental Health Services and Oral Health Bureau. So, kasi ilalagay sa budget at saka
pagka nag-create ng bureau sa organizational chart, pinapa-approve din sa DBM. So, task force muna po, Senator, Mr. President, para tumakbo lang itong dental services. Pero importante po, by next year, if I'm not mistaken, if I heard it right, mula sa mga taga-PhilHealth, so magkakaroon po ng malawak na coverage para sa dental health services or dental services para sa mga Pilipino, covered ng PhilHealth. Kasama Yes. yung prophylaxis, kasama na yung tooth extraction, surgery, etc. Yes, Mr. President. At saka tutuloy din natin yung mga dental missions na ginagawa during our Lab for All, during our Serbisyo Fair na sinusupport ng mga dentist na galing sa mga hospital ng Department of Health. How about yung pre-postizo po, Mr. President? Nasasama namin ngayon yan doon sa MAIP program kasi mas mahal niya konti yung postizo. So, pinapondohan namin yung mga indigent na nagpapasukat at nagpapagawa ng postizo. MAIP. So, ibig sabihin, mag-aantay pa sila kung merong MAIP available. Di ba dapat kasama na po yan ng coverage sa PhilHealth? Lahat ng mga postizo, especially sa mga mahirap natin kababayan, or hindi na sa mga hirap, even the working class, na they cannot afford it because postizo are very expensive. Ang mga postizo na ito. At lalo sa mga senior citizen, makikita naman po natin, Mr. President, marami sa mga senior citizen natin, pagdating ng 70 and above, wala sila mga ngipin. So, maybe we can provide free postizo sa kanila through PhilHealth. Yes, Mr. President, we will also include this. Naka-pipeline actually. Kasama yan yung sa umpisa yung extraction and cleaning. And then susunod na po natin yung provision of prosthesis. Okay. Dalawa na lamang. Okay, sige. Sige, suspend. Otherwise, it's my job to be. Isuspend na niya. Kung ano rin yung very personal na. Okay, well, hindi ko nasabihin. Sige. Mr. President, after conferring with His Honor and considering that we're scheduled to have our traditional Christmas Yuletide lighting ceremony scheduled at 6:30 today, I move that we suspend deliberations at exactly 6:26 and return to the plenary hall immediately after the ceremony after 20 minutes. Thank you, Mr. I President. so move, Mr. President. Yes, before I rule on that motion, let me invite everyone to join us in the Christmas tree lighting, especially the Department of Health, para meron naman tayong health break. Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leader is carried. Maybe directly technical to turn on the volume. There, okay. Mr. President, the parliamentary status is that the earlier interpellator, Senator Raffy Tulfo, concluded his interpellation, and we are still in a period wherein our rules have been suspended. So, Mr. President, I move that we recognize Senator J.V. Ejercito